Ma'am, good morning po sa inyo. Good morning ka, Ellie. Good morning po sa lahat na kasama natin ngayong umaga, lahat na nakikinig, lahat na nanonood ng Facebook Live. Sa ating po mga kababayan sa Bicol, maray na aga sa Indogabos. Sa ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao, maayong aga. Ayun, sa inyo lahat. At syempre, good morning dyan sa mga taga Mindoro. Ayun, good morning sa mga taga Mindoro. Andun ako ka, Ellie, nung Biyernes na umaga. Apo. At marami ang nagulat at hindi inanunsyo yung pagpunta ron katulad ng iba. At ma'am, ano ho ba na pag-usapan dahil sa lumabas sa mga social media na nung kaharap nyo yung 22 mangingisda sa pangunguna ng kanilang kapitan na si Mr. Junel ay talagang kitang-kita po yung ngiti at saya sa kanilang mukha. Actually ka, Ellie, nung umpisa hindi ganon. Nung umpisa, ramdam ko na parang tense. Parang ninenervyos, parang ayaw magsalita. Yun yung naramdaman ko nung umpisa. Actually, nung umpisa nga, parang 5 lang yata sa 22 mangingisda yun nandun. Pero nung nagkukwentuhan na kami, siguro naramdaman nila na nandun lang naman ako para kamustahin sila. Siguro nasabihan nila yung iba mga mangingisda. Kaya dumating na yung iba. Merong 8 na umuwi na sa isla na hindi ko na nahintay. Pero dumating pagkaalis ko na staff na lang namin yung kausap. Pero eto parang kwento lang. Yung ako talaga ka, Ellie, yung mas concern ko, paano sila mabubuhay ngayong sira yung bangka. Kasi nakita naman, nasa harap lang nung bahay nung may-ari, kung saan kami nag-meet, nasa harap ng bahay yung sirang bangka. At talagang wala na siyang silbi. Pinakita nila sa akin yung mga litrato habang lumubog ito, na parang nakalabas lang ka, Ellie, konting-konting portion sa may unahan ng bangka. Kasi tinamaan sila sa likod. Yung mas concern ko ka, Ellie, paano? Kasi yung estimate nila, granting na ngayon na kaagad mapaayos, pero wala pang pampaayos. Pinakamabilis na aayusin yun, mga 3 buwan. Eto ka, Ellie, mga ano to parang bawat layag, dun lang nila inaasahan yung kanilang income. Wala namang ipon. Yung talaga pong kabuhayan nila. Yun yung kabuhayan. So, yun yung mas concern ko. Tingin ko nung nag-umpisang itinanong ko sila kung paano, medyo gumaan yata yung pakiramdam na merong gustong makinig kung ano yung kahirapan na pinagdadaanan. Halimbawa ka, Ellie, yung kapitan, 6 yung kanyang anak, meron siyang hinuhulugan na bahay. Yung hulog niya, parang umutang siya, ang hulog niya, 1,000 isang araw. So, yung pinoproblema niya, paano siya uhulog? Halimbawa yung mekaniko, simple lang naman yung buhay. Yun yung mga nabisita ko sa bahay ka, Ellie. Talagang ang kwento nga nila, bago lumayag yung boat, ina-advance na nila yung kita nila doon sa may-ari. Ina-advance na nila para may maiwan silang pera. Kasi ano pala yung ka-Ellie? Yung kung saan sila, yung Recto Bank, para makarating sila doon, galing sa San Jose, 2 araw at 2 gabi yung biyahe. Oo. Yung biyahe, 2 araw at 2 gabi. Dahil sa hindi naman ganun kabilis, ma'am, yung motor nila, kasi yung bangka. simple lang yung bangka nila ka, Ellie. Pagdating nila doon, nag-a-anchor sila. Nag-a-anchor sila doon kung saan sila nangingisda at ilang araw sila doon. Nawawala sila mga 2 linggo, isa hanggang 2 linggo nawawala sila. Tapos uuwi na naman sila pareho yung biyahe. Tapos magtatagal sila sa kanila mga 3 araw, 5 araw, tapos lalayag na naman. Hindi naman kalakihan ka, Ellie, yung income. So, talagang pantawid lang sa pang-araw-araw. Pantawid sa pang-araw-araw. Kahit yung may-ari ng bangka, 2 lang naman yung niya. 2 yung kanyang sasakyan. Bangka, kumbaga sana siya ang operator. Oo. Hindi naman parang siya, nagsusupply siya sa isang
nagsusupply siya sa isang exporter. Tinatanong ko kay Ellie kung ano yung mga isda na nakukuha. Karamihan lapu-lapu. Maganda daw. Maganda yung isda na nakukuha. Mamahalin talagang isda rin. Oo. Ine-export daw nung dinadalhan nila. Parang dito sa Paranaque pinapadala tapos ine-export. So, nung nawala yung isang bangka niya, talagang wala. Parang marami din yung nawala dun sa may-ari ng bangka. Kasi, una, nung nangyari yung aksidente, 3 tons na, 3 tonelada na ng isda. Kasi nahuli. Parang huling araw na nila yun Ito daw yung medyo malakas yung huli, etong mga ganitong buwan. So, yun yung nawala sa kanila kasi nabulok daw yung mga isda. Sira talaga. Yung gamit sa loob, sira lahat. Yung na-save lang daw sana yung parang radyo. Pero yung radyo nasunog pa. Talagang walang natira. Ang bumabiyahe ngayon, yung pag-aari ng isang anak na mas maliit ng bangka, isang sasakyan na lang. So, hindi naman kalakihan na negosyante. Kaya umiiyak yung may-ari kasi walang-wala din talaga. Yun nga, umutang sa kanya yung mga mangingisda. Marami siyang nailabas, marami pang nawala. So, yun yung aming pinagkakwentuhan. Kaya yung nagtatawanan ka, Ellie, kasi parang nire-recount. Parang kinakwento kasi nung lumubog sila, yung kapitan may pinapuntang 2 mangingisda. Kasi may nakikita silang ilaw sa malayo. So inisip nila merong isa pang sasakyan dun sa malayo. Hihingi sila ng tulong dun. 2 oras nagsagwan sila ka Ellie. Ano yun Parang binangga sila midnight. So, 2 oras nagsagwan yung 2 mangingisda. Nakarating sila doon kung nasaan yung ilaw, yung Vietnamese na fishing boat, 2:00 na daw ng umaga. Ang kwento nila, kaya sila nagtatawanan kasi pagdating daw nila doon sa fishing boat, tulog yung mga Vietnamese. Sumigaw sila na sumigaw. Ang alam, sabi ng mangingisda, ang alam ko lang naman na English, help me. So, sigaw daw siya ng sigaw ng help me hanggang may magising. Nagising daw yung kapitan. Tapos ginising daw yung ibang mga tripulante. Parang 11 yata Ellie, yung crew ng Vietnamese boat. Tapos inilawan sila. Tinatanong yata sila, hindi sila magkaintindihan Tinatanong sila kung ano. Sabi nung mangingisda, kaya nagtatawanan kasi sabi ng mangingisda, hindi ko alam kung paano ko i-explain na lumubog yung barko namin. So, ang ginawa niya daw, yung 2 niyang sagwan, parang nag-a-action siya na lumubog. Hindi, parang pinapasok ng tubig yung bangka. Tapos tinuturo niya daw yung lugar na nalubugan. Naintindihan siya. So, pinasakay daw sila doon sa barko, tapos hinila yung bangka nila. So, dinala sila kung nasaan yung mga kasama, pinakain daw sila ng noodles, at inasikaso. Pero ayaw nila Elling iwan yung lumubog. Ang ginawa nila para naghanap sila ng mga drum. Naghanap sila ng mga drum, yung mga mangingisda daw na iba. Sa susunod na tong araw, yung maliwanag na, parang kinabitan nila sa ilalim yung bangka ng mga drum para lumitaw. So, hinatak pa rin nila para maiuwi. Yung pangalawang barko nung may-ari, yun yung sumundo, hinila, nakalutang na siya kasi nilagyan ng mga drum. Nagkukwento yung mekaniko na nung binangga sila, sumubok pa din silang parang i-band-aid. Kasi ang bilis daw ng pasok ng tubig. Talagang wasak yung dulo. Pero ang bilis daw Ellie nung pagpasok ng tubig. Kaya mabilis yung yung pag-sink nung nila, yung sasakyan. Pero eto, tinuturo nila kung ano yung buhay nila habang nasa dagat. Libre na yung pagkain nila. Ang nagbabaon yata sila ng bigas. Kung anong huli nila, pwede nila yung lutuin. Kaya may cook. Yung cook, yun yung nagkakwento kung bakit siya yung parang witness. Kasi yung iba pala natutulog sa pinakaibabaw ng bangka. Sabi ko nga, hindi ba kayo nahuhulog dyan sa ibabaw? Kasi tinitingnan ko, parang flat lang yung ibabaw. Sabi nila, sanay na daw. Doon daw sila sa ibabaw, yung pinakaibabaw, doon sila natutulog. Yung cook naman, malapit sa kusina natutulog, sa may likod. So, siya yung nakakita. Kasi tulog lahat. Pero ito Ellie, yung sa akin, yung pagbisita ko, mas
mas ano talaga, mas nakinig. Mas nakinig kung ano yung kahirapan ng mga buhay. Kaya, nung nalaman ko na yung dalawa sa kanila malapit lang dun kung saan kami nag-meeting, malapit yung bahay, sabi ko, tara, bisitahin natin yung bahay niyo. So, ma'am, hindi nyo napag-usapan kung, kasi mawalang galang na sa mga nauna, no, na kumausap sa kanila, ang parang naging intensyon, kung sino ang dapat, kung sino may mali, kung sino ang bumangga, binangga ba. So sa inyo, yung inyong pong usapan ay yung talagang tungkol lang anong kanilang kalagayan, anong nangyari, masyadong personal, mas personal. Meron naman Eli sila mga kwento ng pakiramdam nila kung ano yung pangyayari. Pero hindi yun yung binigyan ko ng halaga. Mas tinanong ko kung paano. Paano? Kasi naisip ko Eli, ang dami na kasing lumabas na kwento Ang dami ng, parang ano na din sila, parang pagod na. Pero nung pinag-usapan yung kabuhayan, tingin ko parang assurance din sa kanila na concerned din tayo. Hindi lang ako, pero saka sinabi ko sa kanila, Eli, na yung tulong na bigay, hindi yun galing sa opisina namin. Kami lang yung messenger, yung aming Angat Buhay partners, sila yung nag-raise sila talaga yung nag-raise ng pera para mabigay. Opo, linawin po natin kasi may mga, sa unang report ay galing sa Office of the Vice President. Yung 50,000 kada isa. Galing yun sa Angat Buhay Project Eli. Alam mo naman yung Angat Buhay na karamihan sa pondo ng mga proyekto. Tinitingnan ko as of now, parang ang nakalap na namin na pondo, mga 320 million. Nasa 185 communities kami. Pero yung karamihan doon Eli talaga private. Pareho din nung Village sa Marawi. Yung Village sa Marawi, nakapagpatayo tayo. Initially, 16 bahay. Ngayon, may inaugurate na naman kami next week na 12. Lahat yun privately funded. Pareho din itong binigay natin na 50,000 each doon sa 22. Nagaling ito sa partners natin. Na yung partners natin, ayaw naman magpa-announce kung sino sila. Pero ang gusto lang nila na makaabot yung tulong nila sa mga mangingisda. Okay, so yun po sa ating mga kababayan at ang importante ho rito, isang tabi natin kung sino may kasalanan kasi matagal ho bago nung pumutok po ito, ma'am, yung isyong ito, pinagtatalunan binangga ba o aksidente. Pero siguro hindi issue ho rito, talaga ang usapin dito, ma'am, yung pag-abandona. Bakit siya, halimbawa, aksidente. Hit and run talaga. Actually, Eli, yun napag-usapan naman yun. Parang sinasabi nila na kung aksidente yun, siguro tinulungan man lang sana sila. So talaga ang pakiramdam, hindi. Pero parang sa akin, yung pinakahinihingi naman nila, mag-imbestigang maayos, mapanagot yung kung sino yung nagkasala. Pero yung pinakapunto talaga, bakit hindi sila tinulungan? Pero dito, ma'am, ano po ang inyong take dito sa mismo ang Pangulo rin, no, ay aprobado sa kanya yung joint investigation sa pagitan po ng Pilipinas at ng China? Unang-una, nalilito ako Eli kasi nakita ko yung statement ni DFA Secretary Locsin na sinasabi niya na kontra siya sa isang joint investigation. Ang sinasabi niya nga, mag-imbestiga yung China, mag-iimbestiga din tayong hiwalay. So akala ko yun yung linya, tapos biglang joint investigation ng gobyerno. Ako Eli, hindi ako confident dito. Kasi yung pinaka-issue nga, nabubuli tayo yun din yung dahilan kung bakit hindi din tayo confident sa isang bilateral na usapin. Ang gusto natin, multilateral na merong ibang kasali. Pareho nitong pag-imbestiga na sana merong private, parang merong third party na hindi kasama sa, di ba? Hindi kasama sa problema na makakapag-imbestiga na walang biases, makakapag-imbestiga na, alam mo yun, walang panghuhusga na nauna. Na yung resulta ng imbestigasyon nakabase talaga sa salaysay ng mga nakakaalam. Kasi mahirap na, halimbawa, kung naalala natin, a few days after lang nangyari yun, meron kaagad statement yung China na kaya daw iniwan kasi besieged by 7 or 8 Filipino boats. Na yun, pinapabulaanan talaga yun ng mga mangingisda kasi sila lang daw yun nandun nung panahon na yun. Kaya mahirap na joint investigation kasi hindi natin sigurado kung
kung yung totoo talaga yung lalabas. Kaya sa akin, okay, hindi naman nape-prevent na mag-imbestiga tayo sa yung China, pero sana merong third party na mag-iimbestiga. Pero ang nangyari, aksidente, nasa Recto Bank. Totoo. Nasa teritoryo po ng Pilipinas. Nasa exclusive economic zone ng Pilipinas na pag tiningnan natin yung batas Kaeli, pag exclusive economic zone, kaya nga exclusive. Kasi yung mga tayo yung may exclusive rights para ano yun, i-utilize saka i-enjoy yung mga resources doon. Isa ito sa mga kahilingan ng mga mangingisda na hindi talaga sila doon nakakabuelo. Hindi sila nakakabuelo kasi unang tanong, anong ginagawa doon ng Chinese fishing boat, di ba? May mga nagko-question anong ginagawa doon ng Vietnamese fishing boat, pero unang-una ang tanong, anong ginagawa doon ng Chinese fishing boat na sila nga yung bumangga sa mga Pilipino. So, ito Eli, kailangan kasali ito sa investigasyon. Tinatawagan natin yung BIFAR kasi siya yung ahensya na parang directly nasa responsibilidad niya ito. Opo. So, paburo kayo na mas maganda talagang dito, nasa loob ng ating exclusive economic zone, ay dapat mga Pilipino lang pwede mga isda. Kasi yun naman. Dapat naman talaga. Kaya nga siya tinawag na exclusive economic zone. Kasi yung resources doon, tayo yung may enjoyment. Although pag exclusive economic zone kasi ililabas to doon sa 24 nautical miles, diba? Kasi hanggang 200 nautical miles. So dito may precedents na dito yung international laws, yung customs, yung immigration, meron din dito. Kaya binigyan na tayong parang linya na hanggang dito lang. Pero yung enjoyment kasi ng resources yung utilization sa enjoyment ng resources, dapat exclusive yun sa atin. Apo. Okay, so yun ho, sana ang panawagan niyo po ay magkaroon ng third party na lang na mag-iimbestiga dito. Siguro, ibang bansa rito or yung sa international... Basta sana... Ako Eli, pwede naman kasi tayo mag-imbestiga, di ba? Pwede tayo magkaroon ng investigasyon. Pwede din naman yung China, magkaroon din siya ng sarili pero ako, investigasyon. Ma'am, sa mga ganito, halimbawa kasama ka sa aksidente, siguro kung talagang dapat mag-inhibit ka pa nga sabi ng China, hindi, di ba ma'am, sa mga pangkaraniwan, hindi, involved kami dyan pagbanggaan ng sasakyan. So para walang whitewash na masabi, hindi kami mag-iimbestiga. Iba. Kadalasan, nagbanggaan yung dalawang sasakyan Eli. Yung nakabangga, sasabihin niya, hindi ko kasalanan. Yung nabanggaan, sasabihin niya, hindi ko kasalanan. So, sino yung magsasabi kung sino may kasalanan? Yun lang naman yung punto. Pero tingin ko yung pinaka mahalaga dito Eli, yung China na mismo yung nagsabi na talagang Chinese fishing boat yung bumangga. Kasi 'di ba identified na nga kung anong barko yung bumangga kasi nung una parang meron pang question kung ano ba talaga yung bumangga. At least meron ng ganun na admission. Apo. Okay, dito naman, naku ma'am, talagang kayo po ay paborito sa mga fake news. Meron na naman bago Eli. Yung sinasabi, bakit daw sa karagatan ng isda, yung mga mangingisda kung saan mapangarip, talagang parang ito Eli, consistent naman to sa gustong ipalabas. Ano to? Ginawa to nung mga kampo ng mga Marcos mula pa noon na gustong palabasin na bobo tayo. Ito naman yung sa akin naman Eli, wala namang problema yung pagpuna. Wala namang problema yung pagtira, pero wag naman yung kasinungalingan. Parang sinasabi na sinabi ko yun, na hindi ko naman yung sinabi. Ang statement ko lang patungkol doon, yung statement na nilabas natin sa media, hindi ako na-interview kahit kailan. Tungkol doon sa aksidente, wala sa akin interview. In fact, kahit nung nasa Mindoro ako, hindi ako nag-grant ng interviews. Kaya kasi nungalingan talaga yung sinasabi na meron ako sinabing ganun. Kasi ito yung first time na nagsasalita ako tungkol doon. Yung sa akin talaga nilabas ko lang statement at merong kopya yung lahat ng media outlets ng aking statement. Basta kayo talagang lehitimo na graduate sa UP. Hindi fake yung aking diploma. Okay. At samantala, yung si dating Foreign Affairs Secretary Del Rosario, oo nga Eli, dinanas niya rin yung nangyari kay dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. So, talagang, kung sabagay, talagang sinasabi naman ma'am, yung pagpasok sa isang bansa, pribilehiyo at prerogative ng bansa. Pero yung pinakapunto doon Eli, kasi ang gamit diplomatic passport at merong Vienna Convention on Diplomatic Relations na
kasali doon sa convention yung mga provision kung saan yung holders ng diplomatic passports meron siyang mga privileges na hindi lang ito parang wala na siya sa prerogative kundi kasali sa convention. Parang kortesiya rin, ma'am. Totoo. Pero ito parang knee-jerk na naman yung reaction kasi yung reaction ng bansa natin instead na ipagtanggol yung mamamayan ng Pilipinas, parang sinisipa at kinancel. Kinancel yung pribileyo. Yung diplomatic passport. Ako naman, sa akin ka, Eli, kung palagay ng gobyerno hindi nararapat na holder ng diplomatic passport, dapat kinancel na noon pa. Bakit kinancel ngayon na nagkaroon na ng problema? Kung talagang hindi dapat yung ginagamit ng mga dating opisyal ng DFA, dapat to natapos yung termino, obligasyon ng DFA na i-cancel yun. Bakit ngayon lang? Kasi hanggang hindi nila kinakancel yun, may visa. Kabahagi yun doon sa, di ba, sa usapin ng privileges ng kakabit ng diplomatic. Talaga man binibigyan kasi parang tawag doon ay courtesy diplomatic, di ba? So, pero ngayon, ang naging tugon dito, imbis na siguro kung magprotesta o hinga ng paliwanag ang Hong Kong, iba ang naging tugon. Totoo. Ikansila. Kaya, yun lang, Eli, siguro, kaya naglalagay ng pangamba, ng pagkalito sa iba natin mga kababayan. Kasi sino ba yung kinakampihan ng ating gobyerno? Pero ma'am, dito kayo naniniwala na yung nangyari kay dating Foreign Affairs Secretary Del Rosario at maging yung una kay Ombudsman Conchita Carpio Morales, may kinalaman ito siguro sa kasong inihain nila sa ICC laban kay President Xi Jinping. Posible. Malamang naman ka, Eli. Siyempre, hindi natin sila papangunahin, pero malamang. Kasi, bakit sila? Marami namang Pilipinong pumupunta sa Hong Kong, pero bakit sila yung parang, di ba? Sila yung talagang parang sinet aside sa pagtanggap sa bansa. Kaya malamang konektado. Okay, ma'am. Kanina, nabanggit niyo po yung tungkol po sa Angat Buhay. Ano po update dyan? At parang may binanggit po dito yung Commission on Audit. Yung parang sa monitoring sa pondo. Ito kasi, Eli, kung naalala mo, several months ago, lumabas yung unqualified report ng Commission on Audit. Ang unqualified report, Eli, ito yung pinakamataas na binibigay na rating ng Commission on Audit. At napakahirap, alam ito ng mga government offices, napakahirap ma-achieve ng isang unqualified report. At yung opisina natin, nakuha yung pinakamataas na yon. Yung mga comment na lumalabas, mga puna, kasali to dun sa unqualified report. Parang ang sinasabi ng COA na siguraduhin nyo na kasi meron kaming programa na yung assistance to LGUs na ito parang sinasabi niya na siguraduhin nyo na yung basehan ng pagpili klaro, siguraduhin nyo na yung liquidation nito maayos. Kaya yung kami tumugon kami doon sa paalala tumugon sa paalala saka sa mga puna. Ang sinasabi lang dito ka, Eli, yung deadline naman for liquidation ng LGUs, wala pa ngayon. Sa end of the year pa yon, sa December 31, 2019. Yung sinasabi lang natin sa COA, salamat sa paalala. Ito yung aming tugon. In fact, gumawa kami ng isang project monitoring team galing sa opisina para sigurado na yung mga LGUs na tinutulungan nagko-comply. Saka ito ka, Eli, hindi to mahirap yung pag-qualify. Kasi hindi lang kahirapan ng lugar yung basis namin. Kailangan din yung good governance practices ng LGU. So, ito, tinitingnan natin to. Ito din yung paliwanag natin sa COA na hindi kami randomly pumipili ng LGU. Meron talaga kaming sinusunod na mga pamantayan. Halimbawa na lang, yung proyekto namin sa San Remigio, sa Cebu. Ang San Remigio, isang maliit na town sa Cebu na napakarami yung cases ng mental health. Marami yung mental health patients niya. Nagsimula tayo parang nagsimula tayong tumulong. Meron na silang ongoing na mental health program. Nagsimula tayong tumulong, nakipag-partner tayo sa Mental Health Association of the Philippines. Tapos yung assistance natin sa kanila, hindi ko sigurado kung magkano, pero parang 2 million pesos.
pagpatayo ng isang mental health facility. So ito, kailangan tong i-liquidate ng San Remigio, Cebu, no later than this year. Pero ito Eli, nandun ako several months ago, nag-inaugurate na tayo ng mental health facility. So gusto sabihin, hindi lang ito, kung gusto mong humingi ng pera, pwede kang humingi ng pera. Ang sinasabi lang natin, kailangan mag-comply ka dun sa lahat na requirements. At talagang pinag-aaralan to. Pinag-aaralan na masisiguro na yung binigay na pera mapupunta sa tama. Halimbawa, dun sa mga umasensong pangkabuhayan na programa ng aming opisina, yung mga tulong sa mga magsasaka, binababa sa LGU, pampagawa ng mga greenhouse, pampagawa ng kung anong facilities na kailangan nila. So ito, ano to Eli? Yung nire-remind lang tayo na COA na paalala na mag-istrikto. Ayusin yung monitoring, pag mahigpitan pa yung pagbabantay. Totoo. Pero yung requirement Eli, wala pa siya eh. Ang gusto ko sabihin, in the future. Linawin po natin na hindi dahil sinita tayo or pinaalala ng COA, meron ng anomalya. Wala. Kasi parang gano'n ang ibang lumalabas na parang perception. Kasi Eli, hindi naman sila magbibigay ng unqualified report kung meron sila nakitang anomalya. Parang pinupunan niya lang yung ibang items ng budget at sinasabihan tayo, siguraduhin nyo na ganito. Pero at the end of the year, saka i-expect yung pag-submit ng documents. Okay, maliwanag po yan. So, sa Angat Buhay update, ma'am. So, binabag nyo, marami na, no? 3 years na Eli. Kasi nag-start tayo ng October ng 2016. Sa October 2019, 3 years na, gaya na sabi ko kanina, yung nakalap nating pondo galing sa partners natin, nasa 320 million na, yung pamilyang natulungan, more than 350,000 na. Nag-start tayo 50 communities. Ito yung mahihirap na communities ngayon, nasa 185 communities na tayo. Ito yung pinagkakaabalhan talaga ng opisina Eli. Kaya tayo babad na babad sa mga probinsya. Kasi yung mga programa natin nasa mga probinsya. Halimbawa, sa susunod na linggo, nasa Camarines Sur tayo, saka nasa Marawi. Kasi sa Camarines Sur, Eli, meron tayong 8 ba o 9 na 9. Meron tayong 9 na municipalities na pilot natin for yung sa farmers program natin, yung umasensong pangkabuhayan. Sa June 25 or 26, meron tayong programa na bababaan doon. Sa June 28 yata, bababa tayo sa Marawi kasi may inaugurate tayong another 12 houses. At tapos bibisitahin natin yung weaving communities na tinutulungan natin doon. So, ito patuloy itong parang week after next, nasa Bohol tayo kasi yung programa naman natin para sa mga women entrepreneurs, pupuntahan natin. Parang meron din ako week after next sa Zamboanga del Norte kasi may panibagong dorm para sa mga mahihirap na estudyanteng i-inaugurate. So, ito yung mga activities na ginagawa Eli, na jointly ginagawa natin with our partners. Halimbawa sa Marawi, parang 4 na school buildings, 4 ba o 5? Yung school buildings na ito-turn over natin, pagbaba natin next week. So ito, nagagawa natin, hindi lang purely out of yung pondo ng Office of the Vice President, pero karamihan nga dito, pondo ng ating partners. Opo. Paano ho ba magka-qualify para maka-avail dito po sa Angat Buhay? Isang LGU. Kasi may mga bukod sa LGU, ma'am, may mga iba't ibang mga NGO na parang gustong may mga nagsasabi, paano ba tayo makakuha ng open tayo Eli na makipag-partner. In fact, pag may nag-express ng interest sa atin, pinipresent natin yung programa. Halimbawa Eli, nasa Vienna ako nung nakaraang linggo. Nagsalita ako sa grupo ng mga Pilipino. Dalawa yung sinalitaan ko doon. Grupo ng mga Pilipino, yung isa naman sa UN. Grupo din ng mga 200 plus pala Eli yung Filipinos na nasa UN. Dami rin. Merong small group na nakausap ako, siguro mga 20 sila. Present ko yung Angat Buhay. At pagka-present ko, ang dami nag-volunteer na mga kakilala nilang mga grupo na pwede na makipartner sa atin. So, nag-iwan kami ng presentation, nag-iwan kami ng mga materials tungkol sa programa. Kasi ito naman yung paraan. Halimbawa Eli,
merong yung partners natin, yung Angkop USA, merong fundraising ngayong dadating na August sa Amerika na dadaluhan natin. Ito Angkop USA, source to ng maraming partnerships namin, lalong-lalo na sa pagbigay ng medical equipment sa mga partner natin ng mga communities. So ito ka, Ellie, ang mas mahirap dito yung pagpili talaga ng communities kasi targeted. Hinahanap natin yung mga communities na una, nangangailangan ng tulong. Pangalawa, cooperative yung LGU. Kasi mahirap tumulong pag hindi naman cooperative yung LGU. Tama. Pangatlo, sisiguraduhin natin na yung LGU nagpa-practice ng good governance. Kasi pagkakatiwalaan mo kasi Eli ng pondo. Kaya ayaw din natin na yung binaba natin na pondo hindi mapupunta sa tama. So, ito, tuloy-tuloy, nung mga nakaraan, galing tayo sa Sumilaw, meron tayo mga communities, meron tayo sa Palawan, kalat yung communities all over the Philippines. Pero ito, in the next 3 years, ang expectation natin, Eli, papaigtingin, ngayon yung tinitingnan namin, paano yung pag-monitor ng progress, ano ba yung effect nito, halimbawa, pag meron kang feeding program, ano ba yung epekto nito, ilan ba yung naalis mo sa malnutrition. Halimbawa, dun sa Agutaya, nag-energize tayo ng mga 400 households care of sa dalawa nating partners. Ano ba yung effect ng meron na silang kuryente sa kanilang kabuhayan? So, ito yung mga tinitingnan natin na mga parang pamantayan para sasabihin natin na successful yung proyekto, hindi. Ayun, po. So, sa ating mga kababayan na nakikinig kayo nationwide, pwede ko kayo magpaabot dito sa OBP kung nais nila, kung may interest po sila dito sa Angat Buhay. Ano naman ka, Eli? Kami yung dumadayo sa mga opisinang nagpapakita ng interest. Marami na tayong dinayo dito sa Manila na pag sinabing interesado kami makipartner sa inyo, pinipresent namin kung ano yung ginagawa ng opisina. Opo. Okay, samantala mga kasama, bilis ng oras, 9:37 na po ng umaga at marami pa rin mga issue na pinag-uusapan dito po sa ating bansa at siyempre sa politika, malapit na po ang pagbubukas ng 18th Congress. Sa panig po ng oposisyon at alam naman natin sa Senado, ma'am, ay nabawasan ho kayo, di ba? May mga nag-graduate, ay iba naman ay hindi pinalad nung nakarang eleksyon. So, ano ho ba ang magiging katayuan ngayon ng oposisyon sa House at sa Senate ng LP? Hindi naman, ako mismo hindi naman ako nakikialam sa pagpili ng leadership. Pero sa akin, hindi hadlang yung pagiging minority. Hindi hadlang yung pagiging konti. Kasi nakita natin maraming mga mahalagang batas. Ang nag-author nito, mga kasama natin. Kahit nasa minority sila, naipasa yung mahalagang batas. Halimbawa yung bagong, yung free college education, ang author nun, si Senator Bam. Halimbawa yung institutionalization ng 4Ps, ang author nun, Senator Laila. Kahit nakakulong, naipasa yung batas. Halimbawa, universal healthcare, Senator Risa. Kay Senator Kiko, yung sa Agri. So, hindi hadlang yung pagiging konti. Yung kay Senator Risa, yung sa mga babae, yung sa maternity leave. Maternity, yung marami mga batas na kahit pati nasa sa mga minority. yung catcall, yung mga sa LGBT. Oo. Ito ka, Eli, yung paggalang, pagbigay ng pantay na mga karapatan. Pagtrato. Yun, very active na nagsulong si Senator Risa. So, hindi siya sa numero, kundi sa quality ng mga mambabatas na parang kontribusyon ng grupo pareho sa Senado saka sa House of Representatives. So, kahit kumunti sila ka, Eli, hopeful tayo na pareho pa din yung magiging performance. Kasi yung mga naiwan naman ng mga kasama natin doon, hindi lang mahuhusay, pero talagang yung pagmamahal sa bayan, hindi matatawaran. Apo. Sa Senado, wala pong problema. Mukhang sa House of Representatives, sana yung maging minority leader, tunay na opposition. Yun lang. Yun yung aabangan natin, Eli.